Naku anak, natutuwa naman ako nandito ka na. Magmula sa araw na to, dito ka natitira. Bahay natin to. Kaya nga po eh. Kaso mami, okay lang ba na dito ako tumira? Bakit ang hindi? Walang magiging problema. Mababait yung mga kapatid mo. Sigurado ka ba? Oo. Eden, Lens, Mm. ito yung kuya nyo. Siya yung anak ko sa pagkadalaga ko noon. Kaya lang sa tatay niya siya lumaki, kaya hindi niyo siya nakilala. Ibig mong sabihin anak sa labas. Kuya, teka lang. Ano ba? Kailangan natin siyang i-welcome kasi kapatid natin siya. Kahit sabihin natin iba yung ama niya, kadugo pa rin natin. Eden, nag-iisip ka ba? Mag-aaksaya tayo ng oras para kilalanin yung hampas lupa na to? Ito ba yung tinawag mo sa akin kanina na sobrang importante? Renz, dahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Ang dami kong ginagawa. Nagtatrabaho ako sa opisina, tsaka binubuhay ko yung pamilya natin. Tapos, magpapakilala ka ng ano to? Anong gusto mong gawin dito? Hoy, anong pangalan mo? Rendon. Siya si Rendon, ang kuya nyo. Kuya. Tingnan mo yung itsura niya nung lailaw sa itsura namin ni Eden. Renz, ano ka ba? Wala akong kapatid na mukhang aso. Renz, magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Hindi mo ba naiintindihan akong nasasaktan mo? Kapatid mo to. Ano ka ba? Kuya mo siya. Mas una ko siyang naging anak bago kayo. Ang magaling lang sa inyo, naging legal kayo dahil kasal ako sa tatay nyo. Hindi ko kasalanan na naging anak mo yan sa pagkadalaga mo. Hindi ko kasalanan na yung nanay namin maagang lumande at nagkaroon ng anak na mahirap. Renz, ngayon lang ako babawi kay Rendon. Hindi mo naiintindihan kung ang naging sitwasyon namin mag-ina nung panahon wala pa kayo. Anong kailangan mo dito, ha? Ba't ngayon ka nagparamdam kung kailan mayaman na yung pamilya namin? Ako ang nagdesisyon na dumito si Rendon. Anong kailangan mo, ha? Pera? Tama na, Hampasin kuya. kita ng pera ngayon. Umalis ka. Di ko lang kaya makasama dito sa bahay, ha? Renz, pwede ba? Kuya, tama na. Tama naman si mama, di ba? Ngayon lang siya babawi. Ibig sabihin, bakit hindi natin pagbigyan? Isa pa, bunso akong kapatid. Kailangan din natin ng isang kuya. Kakampihan mo pa to? Pagtapos kitang pag-aralin, ha? Renz? Ano ba, Renz? Hindi mo ba mapagbigyan ako? Ha? Bilang nanay mo, hindi mo ako mapagbigyan at tanggapin mo tong kapatid mo? Eto na tayo sa sitwasyon na to. Wala na siyang ama. Oras na para bumawi ako kay Rendon. Ilang panahon na napawala siya sa akin. Maswerte kayo ni Eden. Nasa akin kayo. Gusto ko rin magpakananay sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo ba naiintindihan, Renz? Mami, tama na. Talagang hindi. Talagang hindi ko maiintindihan kung bakit itong hampas lupang to papatiray mo sa bahay. Gusto niyo siyang tumira dito? Gusto niyo, ma? Sige. Dito siya titira. Pero sisiguraduhin ko na magiging impyerno yung buhay mo. Kuya. Eden, Ma, tulungan mo ko, ha? Hindi pwedeng maramdaman naman ni Rendon yung ganitong sitwasyon. Napaka-unfair naman sa kanya. Mami, pasensya ka na. Eden, Ako pasensya ka nga, na ako ngayon lang ako dumating. ako nga hingi ng pasensya sa'yo. Iayos natin to. Pangako, anak, ha? Ayos natin. Opo. alam niyo, huwag po kayo mag-alala. Hanggat nandito si Kuya Rendon, isa po ako sa magpoprotekta sa kanya. Kaya, Kuya Rendon, welcome na welcome pa po dito sa bahay namin. Salamat. Salamat, anak. Young master, hanggang kailan ka po ba magpapanggap ng ganyan? Alam mo kasi, gusto kong matanggap ako ng pamilya ko. Kung ano man ako. Kung sino ako. Hindi lang dahil sa pera ko o sa yaman ko. Pero young master, hindi ka ba nahihirapan sa ginagawa mong yan? Okay lang ako. Pero, ano man mangyari, pakiusap ko na lang, ihanda mo yung mga papeles na ibibigay ko sa kanila. Sige po, makakaasa ka sa akin. Sige, mauna ka na. Baka makita ka pa nila. Hoy, Kupal! Uniforme yan, pangkatulong. Gusto ko lang ilugar mo yung sarili mo dito sa bahay kung ano yung dapat mong posisyon. Ha? Dahil anak ka lang naman sa labas at wala kang kakwenta-kwentang tao, humihita ka dito ng pera, kumakain ka ng mga masasarap na pagkain, edi mabuti lang na alam mo
Ano? Susuotin mo yan lagi-lagi ah. Tapos ang gusto ko, malinis lagi yung bahay. Tapos yung mga labahan, labhan mo. Yung mga kailangan mong plantsahin mo. Naiintindihan mo? Sige, sige. Yan. Tsaka, isa nga pala, masyado kasing proud na proud ka na kapatid mo kami. Pag nakikita mo ako sa labas, pinagmamalaki mo na kapatid mo ako, pwedeng tigil-tigilan mo na yon, ha? Kasi kinakahiya kita. Wala, sa dugo namin, wala akong kapatid na mahirap. Pasensya ka na. Pasensya. Bilisan mo, magtrabaho ka, tsaka suotin mo yun, ha? Sapakin ko mukha kami. Hoy, inutil! Di ba sabi ko ito yung unahin mo, ha? Ano yan? Ba't halika nga dito, ha? Ikaw talagang pabigat ka dito sa bahay. Ayan na nga lang yung gagawin mo, di mo pa magawa ng tama. Gusto mo basagin ko yung mukha mo? Ha? Pasensya ka na. Yun yung una kong nakita eh. Pasensya? Simula nung tumira ka dito sa bahay, palamunin ka na lang, ha? Naiintindihan mo, dapat alam mo kung saan ka lumugar. Hindi mo kasi nakikita yung iba kong ginagawa eh. Ano hindi nakikita? Lahat ng mga ginagawa mo dito, puro palpak. Parang buhay mo, ha? Kaya ka lang naman nabuhay dito sa mundo. Siguro aksidente lang. Kasi tignan mo yung estado mo sa buhay, oh. Hanggang ngayon, umaasa ka lang sa yaman namin. Yaman ko! Hindi naman siguro ganon. Pasensya ka na. Pasensya? Wala nang lugar yung pasensya dito. Gusto mo basagin ko yung mukha mo? Mabuti pa, lumayas ka na. Lumayas ka dito. Renz, ano ba? Kuya, tama na! Awat na! Sinong may sabi sa'yo na karapatan mo saktan yung kuya mo? Naririto siya, inalo ko na dito tumira para magsama-sama kayo! Mami, okay lang, okay lang. Anong gulo to, Renz? Alam mo kuya, sumusobra ka na eh. Dapat nga, maawa ka kay Kuya Rendon. Kasi wala siyang pamilya. Tayo lang yung bago niyang pamilya. Yan. Diyan kayo nabubuhay, ma. Eden, sa awa. Eh, na lang, puro na lang tayo awa. Eto, wala naman tong bilang dito sa bahay eh. Kaya siya nawalan ng bilang. Napahiwalay nga siya sa akin. Hindi ka pa nagpasalamat na mula maliit ka hanggang ngayon kasama kita. Ngayon lang ako bumabawi sa kuya mo. Hindi mo pa maintindihan! Kita mo na? Kita mo na ang ginawa mo? Ha? Kita mo na ang ginawa mo? Tama na! Alam mo, kaya lang naman tayo nagkakagulo dahil sa inutil na yan eh. Alam mo, ikaw, mabuti pa, lumayas ka dito. Umalis ka dito! Tama na, Umalis Kuya ka! Renz! Kaya tayo nagkakagulo sa kakitira ng utak mo! Alam mo kuya, kung papalayasin mo si Kuya Rendon, sasama ako. Alam mo kung bakit? Nananawa na ako sa ugali mo. Oo kuya, kita may respeto ako. Pero sa pinapakita mo, hindi na makatao. Kung sasama ka, Eden, kasama niyo akong aalis sa pamamahay na to. Mag-isa ka! Mag-isa ka sa buhay mo! Tara na! Good morning po. Kayo na pa po ba kayo dito? Hindi naman po masyado. Bakit po ba kami napatawag dito, ma'am? Ganun po ba? Hindi niyo pa alam, no? Andito po kayo, pinatawag ko kayo dito para i-grant sa inyo yung ito, nasa description. Yung 10 hectares na lupain nyo sa province sa inyong dalawang mag-ina. At yung mga condos dito sa Manila. And meron pang pera sa bangko, mga alahas, at company shares kung familiar kayo sa POTG Enterprises. Teka lang po mama, wala po kaming mga alam sa mga binanggit mo. Pero, kanino po ba galing yan? Bigay ng client ko. Actually, papunta na rin yun eh. Pwede ba nating antayin muna saglit? Para makilala niyo rin siya. Sige Opo, kasi naguguluhan kami po. Bakit kami magkakaroon po ng ganyan? Yun po yung advice ng client ko eh. Sumusunod lang po ako. Ako nga po pala si Attorney Aryan. Kilatan. Attorney Aryan. Nice to meet you po. Yes po. Sige po. Okay. Teka, maiwan ko muna kayo. May asikaso lang ako dito. Pero paparating na yung client ko. Okay? Sige Sige po. po. Eden, ano nangyayari? Parang narilito ko. Bigla tayong yumaman. Hindi ko nga rin po alam eh. Antay na lang po natin yung sinasabi ng attorney. Kuya? Rendon, Ma, Rendon, anak. Sa'yo nang galing yung mga ari-arian na sinabi sa amin ng attorney? Opo, ma. Alam nyo, sa totoo lang,
matagal ko kayong hinanap. Pero nagdesisyon muna ako na ayusin yung sarili ko. Sumikap, magpayaman, bago ko kayo harapin o hanapin. Ngayong magkakasama na tayo, eto, binabahagi ko sa inyo kung anong meron ako. Nako, kuya, maraming salamat ha. Hindi na po namin tatanggihan yan ni mama. Alam niyo naman po, si mama marami ng pangangailangan, lalo na sa gamot niya. Pero anak, kahit dumating ka naman na wala yan, hangad ko pa rin na makasama ka, makabawi sa'yo. Pero natutuwa naman ako sa'yo na kahit hindi ka sa akin lumaki kasama ako sa pangarap mo. Kasama kami, ng mga kapatid mo. Opo, ma. Kaya lang, naisip ko, hindi ako tanggap ng isa kong kapatid eh. Siguro, nabigla lang siya sa pangyayari. Alam kong darating ang panahon na maiayos din natin ng lahat, anak. Kuya, naniniwala naman ako darating yung panahon, magkakaayos kayo ni Kuya Renz. Alam ko naman yung ugali ni Kuya Renz. Tama si mama, baka nabigla lang. Sana nga. So, paano? Celebrate muna tayo? Tsaka, doon na rin tayo tumuloy sa condominium. Tara, let's go. Kuya, kuya, Eden? akin na to. Ma, Renz, anak, kamusta ka na? buti pumunta kayo dito kasi hindi ko na alam yung gagawin ko sa buhay ko eh. Sunod-sunod yung dumating na problema sa akin, sumala nung umalis kayo. Tapos, naubos na yung pera. Di ko na alam kung saan nakukuha. Nabaon na rin ako sa utang. Tapos yung kotse, nabenta ko na rin. Di ko alam ba't parang bila na lang ako minalas tsaka kinarma. Kuya, alam namin yung nararamdaman mo. Kaya nga, pumarito kami kaagad ni mama para kamustahin ka. Alam mo naman, di ba? Kahit papaano, pamilya pa rin tayo. Ano man yung mga nakaraan natin na hindi pagkakaunawaan. Salamat, Eden, ha. Ma, gusto ko humingi ng sorry sa lahat na nagawa ko sa'yo. Ngayon, mas naiintindihan ko na si Kuya Rendon na hindi piro yung pinagdaanan niya bilang isang tao na nag-iisa siya sa buhay, walang pamilya, walang kahit na ano. Alam mo, siguro kaya ako napunta sa ganitong sitwasyon para malaman ko lahat ng pagkakamali ko. Sana may pagkakataon pa ako para humingi ng tawad dun sa kuya ko. Walang lugar para hindi ka humingi ng tawad. Napakabit na tao ni Renton. Maigi na lang, maayos din ang pagpapalaki sa kanya. Renz, siguro, eto na yung oras para magkasundo-sundo kayo. Alam mo, ang totoo, ang laki ng bagay na ibinigay niya sa atin. Walang masama kung humingi ka ng tawad sa kuya mo. Kuya mo yun. At alam kong maiintindihan niya kung ano yung nararamdaman mo. Nandito siya kasama namin. Talaga? Kuya Rendon, nahihiya akong humarap sa'yo sa ganitong sitwasyon ako. Sa totoo niyan, gusto ko humingi ng sorry sa lahat ng mga nasabi ko sa'yo noon, sa mga nagawa ko. Ang hirap pala na mag-isa lang. Walang pamilya, walang kasama. Kaya sana mapatawad mo ako tsaka humahanga ako sa meron ka tsaka sa mga pinagdaanan mo. Alam mo, Renz, matagal ko na kayong gustong makasama. Kaso, lugmok ako eh. Mag-isa lang ako sa buhay. Wala akong masandalan. Yung ginawa ko, dumiskarte, nagsumikap sa buhay. Para kung sakaling mahanap ko kayo, ito, meron akong mukhang maihaharap sa inyo. Hindi ko inaasahan na magiging
mahirap ang pagtanggap mo sa akin. Pero naiintindihan kita. Kasi matagal akong wala. Bigla na lang akong darating. Alam mo, buti na lang talaga si Mami hindi sumuko sa akin eh. Alam mo, kuya, sobrang nakaka-proud ka. Kasi hindi ka sumuko sa buhay kahit na wala ka ng pamilya. Tsaka, sa totoo nga niyan, mas humahanga ako sa mga narating mo kaysa sa mga narating ko. Sana tanggapin mo pa rin ako bilang kapatid at bilang pamilya. Oo naman. Talaga? Alam mo mga anak, sa pangyayaring to, ako yung pinakamasayang nanay. Ako din yung pinakamasayang kapatid kasi magkasundo na kayo. Oh, kapag na,